Sa ganitong paraan sigurado na matatapos na yung problema ng TNT Tropang Giga dito kay Mikey Williams. At ang nakikita nating solusyon, si Mikey Williams i-trade na dito sa San Miguel. At ang San Miguel Beer naman, ibibigay itong si Simon Enciso, Chris Ross at Vic Manuel dito sa Terra Firma Jeep, kasama na yung kanilang first round pick. At ang Terra Firma Jeep naman, ibibigay itong si Stephen Holt dito sa TNT Tropang Giga. Sa ganitong sitwasyon, ang TNT makakakuha na ng kapalit dito kay Mikey Williams, itong si Stephen Holt. Alam natin kung ano ang kayang gawin ni Stephen Holt at magiging magandang fit ito dito sa sistema ng TNT. Samantala naman, ang San Miguel Beer, alam natin ang naging problema dun sa final series nila kontra Meralco. Wala silang nakuhang puntos sa kanilang point guard. Pag napunta na sa kanila si Mikey, hindi magiging problema ang puntos obviously. Dahil dyan kilala itong si Mikey Williams. Samantala naman Terra Firma, makukuha si Chris Ross, si Simon Enciso, si Vic Manuel at yung first round pick ng San Miguel Beer. Magkakaroon sila ng mga veterano na mga players na magagamit dito sa kanilang lineup plus yung first round pick ng San Miguel Beer. Sa ganitong trade, hindi maaalis, hindi mawawala sa Terra Firma yung kanilang first round pick at pwede na lang gamitin yan para kumuha ng pampalit dito kay Stephen Holt o di kaya ng isa pang big man. Sa panig ng SMB, ang importante dito ay mapalitan yung kanilang point guards. Alam natin hindi naging produktibo itong si Ross at itong si Enciso at hindi na ako magtataka kung yan ang dahilan kung bakit sila gustong tanggalin ng SMB. Si Romeo, alam natin maraming problema dyan, injury prone, pero at least iyan nakaka-score. So sa ngayon, yan ang nakikita nating solusyon dito sa problema ng SMB. Matunog na ang balita ngayon na itong si Stanley Pringle ay babalik na dito sa Northport Batanguer. At ang magiging kapalit nito ay yung first round pick nito, yung pang number 5. Alam natin ang Barangay Ginebra na gusto nang kumuha ng isang first round pick para ma-draft nila itong si Kaylan Tiongson o kung sino pa ng mga available players. Big man o ito ay isang forward o point guard. At ang magiging susi dyan, ititrade nila itong si Stanley Pringle pabalik dito sa Northport Batanguer. Alam natin yung prime years ni Pringle nandito sa Barangay Ginebra at syempre dahil matanda na, ibabalik na nila dito sa Northport. Ngayon, itong Northport Batanguer, alam natin nangangailangan sila ng point guard matagal ng panahon dahil ever since nawala si Robert Bolick. Ito si Pringle, yan ang magiging complement nila para dito kay Franyu. Siyempre sa Northport, mas maganda kung mananatili sa kanila yung first round draft pick nila. Pero alam naman natin ang role talaga ng mga Northport, Terra Firma, Blackwater ang palakasin ng SMB at MVP group at mukhang ganito na nga mangyayari. At itong si Stanley Pringle ay babalik na sa Batanguer at ang Ginebra magagamit yung first round draft pick nitong Northport para kumuha ng player na kinakailangan ni Coach Tim Cone. Ang tanong, anong mangyayari doon sa first round draft pick ng Terra Firma? Mananatili ba sa kanila yan? Posible na manatili sa Terra Firma at ang ibig yan sabihin siguro, baka itong si Stephen Holt o si Wami Tiongson o si Isaac Go ay matitrade na. Sa ngayon, kung ikaw Northport Batanguer, kinakailangan kapag nakuha mo si Pringle, magamit yan na parang mentor nitong si Franyu at yung iba pa nilang batang players na siyempre marami na yung championship experience sa Barangay Ginebra. At sa ngayon naman, itong Ginebra, titignan nila kung sino pa yung mga available players na pwedeng sumama dito sa darating na draft na makukuha nila. Alam nating lahat na itong Converge Fiber XS ang kukunin dito sa darating na draft ay itong si Justin Baltasar. Pero mukhang meron pa silang bagong plano ngayon at ito ay i-draft itong si Ben Phillips, ang 6'6 forward center ng Lasal na magde-declare na sasali sa PBA draft. Alam natin ang Converge ay gustong palakasin yung kanilang lineup at mukhang ito ang solusyon dyan, ang pagkuha sa maraming big men. Alam natin of course si Justin Arana at kapag nandiyan na si Baltasar magkakaroon sila ng Twin Towers. At kapag nagkataon naman at idagdag mo itong si Ben Phillips o kaya itong let's say si Kai Balungay, ang laki ng frontcourt ng Converge at magiging magandang addition yan dito sa kanilang backcourt tandem na of course si Shawnee Winston, si Aljon Melesio at si Alex Stockton. Ito rin ang dahilan kung bakit itong si Jeyo Ambohot balita nga ay trade na.
Ang problema dyan, kung sakaling nga sumama itong si Ben Phillips sa draft at itong sila Kay Balungay at yung iba pang mga sentro, sigurado na mataas yan. Sila ang uunahin, palagi ganyan sa PBA. So, ibig nito sabihin, ang converge para makuha yan, kinakailangan makapag-trade sila para makuha yung first round draft pick either ng Blackwater na number 2, Terra Firma na number 3, Phoenix na number 4, o Northport na number 5. As it is, itong Barangay Ginebra, nakikipag-usap na rin sa Northport para makuha yung draft pick nila, ang kapalit si Stanley Pringle. So, kailangan ng converge, mas maganda i-offer dyan or subukan nilang kunin yung draft pick ng Phoenix. Although medyo mahirap yan dahil syempre ang Phoenix gustong kumuha ng big man. Kailangan gandahan ng converge yung offer para dyan. Diyan nila pwedeng maibigay itong si Jeyo Ambohot. Kaya tignan natin kung magagawa ito ng koponan ni Coach Aldin Ayo na determinado na pagandahin yung kanilang lineup para dito sa darating na PBA season. Sa ngayon, mukhang nahahati itong management ng Magnolia Chicken Templados kung ano ang gagawin dito kay Paul Lee. Kung siya ay ite-trade na o kung mananatili dito sa kanilang lineup. Alam natin maski yung mga fans ng Magnolia medyo hati dito. Alam kasi natin na kapag si Paul Lee maganda ang nilalaro, isa siya sa pinakamahusay na point guard sa PBA. Kita naman natin yan. Ang problema nga lang, itong huli niyang performance dun sa quarterfinal series nila kontra Ginebra, ang sama ng nilaro ni Paul Lee. 6 points lamang na shoot niya at of course na-eliminate sila ng Ginebra at yan ang dahilan kung ba't marami na gusto siyang i-trade. Ang tanong ngayon ay kung sino ba ang pwede nilang ipalit. Ang sabi ng iba, ipalit na para dun sa draft pick ng Terra Firma o kaya ng Phoenix. Ang iba naman ang gusto ay isang player ang ipalit. For example, baka itong si Mikey Williams ng TNT o di kaya itong si Stephen Holt ng Terra Firma or maybe si Arvin Tolentino. Pero meron din sa mga management ang gusto na manatili si Paul Lee. Tapos sa tingin nila, maganda yung samahan nito kay Mark Baroka. At kung tatanggalin mo si Paul Lee plus itong si Gio Halalon, medyo sobrang iba ng backcourt nitong Magnolia. Let's say ang manatili na lang doon si Mark Baroka. At magkakaroon siya ng mabagong teammates, let's say si Stephen Holt o kaya isang draft pick. Maiiba yung chemistry ng backcourt ng Magnolia. At alam naman natin na ang strength ng Magnolia talaga ay yung kanilang backcourt chemistry. So kung parehong mawawala itong si Lee at si Gio Halalon, baka masyadong maiba yung chemistry at maapektuhan yung performance nila sa court. Alam natin ang Magnolia gusto nang manalo ng kampyonato ngayon. Ayaw nila na mag-rebuild ng matagal. Gusto nila ngayon na mag-champion. So ito ngayon ay isa doon sa mga bagay na pinag-aaralang mabuti ng management kaya hindi pa sila makagalaw. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Carl Alarcos, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jason Mendoza, si Dexter Domer. Binabati din natin si Anthony Alon family, Mitch Bagares, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Rico Olarte, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Berbosidad, pati na rin si Alicia Garcia, John Ray Marquisuela, John Mike Winky, Michael D, Katsakino Dokusi, Jonald Malyari, Eduardo Monsales, Juan Solege. Binabati din natin Kuya Mike TV, pati na rin si Romeo Conchada, pati na rin si Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.